Kalambuan, Talakhanan, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Talakhanan. Mayong adlaw, ano na po kita sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Kininyong higala sa kahanginan Rafi Bermejo, kauban gyapon ang atong co-host si Saldi Chato. Mayong adlaw kanimo Saldi. Mayong adlaw sa tabaga televiewers. So syempre sa atong mga sa tabaga kaigsunan din sa siyudad sa Davao sa kinatibong Islas Mindanao. O syempre Raf, labi na sa mga televiewers sa Kalambuan Dalatanan nga ilagi di makita sa patag adlaw. Okay, Saldi, kauban gihapon nato ang congressman sa unang distrito sa atong Dakbayan, walay lain si Congressman Carlo Nograles. Mayong adlaw kanimo. Mayong adlaw kanimo Rafi, kanimo Saldi, ug sa tanan natong tigtanaw sa atong programang Kalambuan Dalatanan. Mayong adlaw kanaton. Saldi, ang atong mga hisgutanan karong atong hisgutanan syempre Raf ang magibuhaton sa Kongreso ang kahimtang sa protesta sa miaging lokal nga eleksyon. Ang umabot nga barangay o giske elections. Unya ang padayon nga sa gingon nga way kasulbaran sa pagpamatay. Ang mga pangutana sa tumakaigsunan gikan sa barangay Rat. Murag ubay-ubay dayan atong hisgutanan karon Saldi, no? Nya murag exciting kay ning number 3 kay ang umabot nga barangay election murag kagawan to ba ni Saldi daan. Dili na nato lang ang Saldi, no? Dahin ba, no? Bugnong lugay nung nausab, no? Pila palang kabulan ng milabay unang human sa lokal nga piniliay. Ato nang yatag ang unang pangutana kang Congressman Carlo Saldi. Congressman Carlo, murag busy na gyud tingali ka karon diha sa Kongreso tungod kay murag nasakop man ka sa naglain-laing mga komitiba diha sa Kongreso, no? Lain pa sa posisyon nga imong nakuha isip Assistant Majority Floor Leader. Sayad ming pinakadakong responsibilidad karon sa Kongreso mao ang pagpasa o paghimay-himay, no, sa katong na umaabot nga pondo ug ang pag-aproba niini, no, para karong sunod tuig. Kumusta naman ang dagan sa inyong paghimay-himay o pagpadagan niining maong pondo, Congressman Carlo? Actually, diri naga-concentrate ang Kongreso karon ang budget hearings nato para sa proposed budget sa Aquino administration for 2011. Kinahanglan nato masabtan na maugid kini ang pinaka-una, ang pinaka-primero yung budget na gunitan purely sa Aquino administration. Kay kini nga budget sa 2010 na atong ginagamit, gikan kini sa giaprubahan na budget sa Arroyo administration. So ang 2011 budget mao kini ang first flagship budget sa Aquino administration, which will spell the siguro maugid kini ang makita natong budget for the coming years. 2012, 2013, hantod sa katapusan sa iyang termino. Sa pagkakaroon, natapos namin sa ubang mga departamento, susama sa DILG, susama sa Department of Agrarian Reform, susama sa Department of Labor and Employment, ang katungdaang Press Secretary's Office, which is now called the Presidential Communications Operations Office, ang Department of Foreign Affairs, and ang dito sa Judiciary, Supreme Court, Court of Appeals. And then, kining umabot na semana, umabot pa mga semana, di rin na mag-focus sa ubang pa mga departamento, susama sa Department of Health, Department of Public Works and Highways, Department of Agriculture, ang DepEd, ang Office of the Vice President, Office of the President, uguban pa. So far, natay mga makitang mga medyo sabay atong term ani na mga part sa budget na murag gina-question karon sa mga congressman. And mao kini ang among hisgutan right now kasi murag ang nahitabong proseso mao kini na sa pagsugod sa budget hearing magpresentar usa ang mga departments. They will make a budget presentation regarding the budget of their department dito sa Committee on Appropriations. Now, kining Committee on Appropriations House of Representatives, mao gid kini siya ang dira nimo isubmit ang imong budget ug mao kini ang mag-sponsor dito sa floor on the proposed General Appropriations Bill, which will be the budget for 2011.
So magsugod ka na sa Committee on Appropriations. Because the power of the purse belongs with Congress. Sa ato pa, ang pag-originate sa budget actually comes from Congress. Nalang ang mga department secretaries para ipakita sa mga congressmen na mauni ang among proposal for your consideration. Karon kung uyon mo sa among budget, mauni ang inyong aprubahan as your proposed bill for the budget na inyong sponsor dito sa floor sa House of Representatives for the plenary session. For the members of Congress to approve or not approve the proposed bill. So right now, naata sa proseso na nagasubmit pa og budget proposal ang lain-lain mga ahensya o departamento diha sa Kongreso. And anyone is free to scrutinize it sa members of the House. So even if you're not a member of the Committee on Appropriations, you can sit there and you can begin questioning katong mga items na sa budget. Okay, Congressman Carlo, nabalaka ang katawhan sa Dakbayan sa Davao, no? Particular kining mga katawhan na nasa unang distrito. Kung nalambigit ba sa giingong pundo sa Administrasyong Aquino, ang mga proyekto nga naandan na nilang dawaton gikan sa opisina sa congressman sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao, ang ay ba magsadya o kaha mag-uol ang katawhan sa unang distrito karong umabot nga tuig? Well, as far as the first district is concerned, ako isip representante diya sa Kongreso, congressman sa unang distrito. I will make sure na kung unsa may naandan nato sa atong mga katawhan nga mga proyekto, mga programa, atong ipadayon kana. No, when it comes to ibutang nato ang Priority Development Assistance Fund sa congressman, kay ako naman magpili, ug daan man ko nagapili, kung asa nato igasto kana isip chief of staff, murag mao lang gihapon kana nga akong baton. So, dili angay nga kabalak-an kini sa atong mga lumulupyo sa first district, kay I will ensure na kung unsa may programs nato dinhi sa first district, atong ipadayon, atong pabilin kana siya. As a member of Congress with kining mga entitlements sa pagpili sa mga proyekto, ato kanang ihatag sa first district. Kana lamang daghang mga kausaban, ay mga kausaban sa aning ginasulti nila na naay menu ang mga congressman. In other words, naay mga items nga daan ng ginapili na mga proyekto sa congressman na karon daw kuno giwala na nila. Ang susama aning chismis. Ang chismis kuno, dili na daw makapili ang congressman ug maka-allocate sa iyang pondo or iyang budget para sa construction of school buildings. Walay kamaturan ng mga chismis. We don't know. We don't know. Mao ka na ang problema. Tungod kay naay ginasulti na menu para sa congressman, pero hantod karon wala pa man gihatag ang menu. Ang chismis, dili nila gusto ihatag ng mga congressman kay sigurado pag makita sa mga congressman na mao lang niya ang menu na pwedeng gamitan og pondo sa congressman, daghan magreklamo. Daghan na masuko. Pagkatulian na po ng Kongreso. Yes. So right now, dili usa nila ginapagawas ang menu. Pero puro chismis lagi. Ang chismis, dili na daw pwede maghatag og school building ang congressman. Kay lagi daw, trabaho daw na sa DepEd. Dili na daw pwede magbuhat og farm to market road ang congressman. Tungod kay trabaho daw na sa Department of Agriculture. Dili na daw pwede makahimo og mga gym or mga covered court ang congressman. Kay dapat trabaho daw na sa whatever. So dunay tagang mga chismis. Pero hantod karon, wala pa min kabalo kung tinuod ba mga chismis, tungod lagi kay wala pa nila ginahatag kanamo kung unsay tinuod og eksaktong menu nagi-propose pod sa katong Department of Budget and Management. So until now, wala pa tungod kay adlok sila kay basing kung makita daw sa congressman masugo daw magka-bulya sila sa kongreso, basing mag-suffer ang budget, etc. But up to now, it's all subject to speculation tungod kay mao kana. Hantod karon ila lang gyapon ginatago ang maong listahan. Iskutan ng kasubo ang sektor sa Overseas Filipino Workers kon OFW. Murag maoy nabalaka tungod kay sa gingon nga kadako sa gikaltas sa pundo nga unta ilang magamit isip hinabang sa mga nanginahanglang OFW para karong sunod tuig 2011. Congressman Carlo Nograles, unsay imoy kasulti nini kining maong issue makaapekto ba kini sa OFW? Makaapekto gayud. Actually, pag-defend sa Department of Foreign Affairs sa ilang budget, mao kini ang primerong nakita sa mga congressman. Ang na-question dito sa budget hearing, kung anong gislash nila
proposed budget para sa Department of Foreign Affairs by as much as 46%. Imagine, doon ay ginadawat na inani kadakong apundo ang Department of Foreign Affairs sa una. Unya gi-slash by 46%. Automatically, by slashing by 46%, ang ginadawat na budget DFA, siguradong na-slash po, nakita gid na mo nga na-slash ang nakaltasan ang budget para sa legal assistance to overseas Filipino workers. Now, ang problema ani kay naay balaod. O ang nakabutang sa balaod na mao kini dapat ang pundo nga ginahatag nato para sa legal assistance fund to OFWs. In fact, ang purpose na sa paghimo sa balaod kay para dili makaltasan ang legal assistance fund to OFWs. Na nasayod kitang tanan kung unsa kadako nga contribution ang ginahatag sa overseas Filipino workers para sa atong ekonomiya ug pagsuporta nila sa ilang mga pamilya. Apan nasayod pud kita na tungod kay nagatrabaho sila sa langyang nasod, kinihanlan tagaan nato og igong proteksyon kana sila, labi na sa pag-abot sa kaning mga legal problems. Now, that is the reason for the legal assistance fund to OFWs. Karon, sa unang mga primerong mga daang mga budgets pamangganit nato, daghan na naanay mga OFWs na nagreklamo na kanang ginagamit na legal assistance fund is not enough to support kining mga kaso sa OFWs. What more karon na na-slash by 46% ang mga legal assistance fund. So maka-expect ba kita og mga lawyers who will defend now or OFWs, maka-expect ba kita og kining pambayad sa mga kaso or magikinihan lang para sa kaso sa OFWs kung i-slash ka na? Now there is a law, ang problema is they're violating the law. So mao kini ang gina-question karon. And it is up to Congress now to find a way to put back that and put back the budget into that legal assistance fund. Otherwise, masuko ug nasuko naman gani ang atong mga OFWs. This is one of the questionable provisions dito sa ilang gisubmit na budget. And we are hopeful na the Department of Foreign Affairs will rectify this. That they will come up with murag nahitabo dito sa budget hearing, among gi-challenge ang Department of Foreign Affairs to submit a budget that would realistically cater to the needs of the OFWs. Okay. Doon na pa may posibilidad, Congressman Carlo Nograles nga mabalik gani sa Kongreso ang gingong gitabas o gi-slash nga pondo ang giginabang ngadto sa OFW. Well, mao kini ang actually ang akong gisulti lagi, the power of the purse belongs to Congress. All appropriations kining mga budget ang mag-legislate ana ang Kongreso. Ang role lang sa executive is that they submit the proposal to Congress. Kay sila man ang nagagamit niya ng pondo. Sila may gagamit ana, sila ay may expertise, sila ay may experience sa paggamit sa pondo. Ang trabaho lang sa congressman is to legislate the law in order to allocate the funds and the budget for each and every department and agency in government. Now, ang murag ang nahitabo karon, ginabuhat nila is that murag ang dapat natong sundon kining executive, ang departments and agencies. Kung mao na ang buti akong ipasabot, kung mao na ang budget na ilang ginapropose, gusto sila na mao ka na ang atong ipasar. Na dili na pwede kay ang power of the purse belongs to the congressmen. Kanang inyo proposal. Kining amo kami magbuot kung unsay atong ibutang diha. So nagkaroon og confusion karon, murag kay ang nagtuo ang uban o dito siguro sa executive nagtuo sila na kung unsay ilang proposal, na proposal lamang gani na siya. Mao kini nang sundon sa mga congressmen. Hindi pwede ganyan. Especially if we see na dunay mga violations in the law. One other violation dito sa proposed budget is kining sa Department of Agrarian Reform, ang DAR. Usa sa mga violations na nakita namo na under the law sa bagong balaod para sa agrarian reform, nakabutang diha na certain allocation should be given to credit facilities. Pautang para sa atong mag-uuma. Kapital para sa mag-uuma. Kay useless man kining agrarian reform, useless man itong land distribution kung dili nato tagaan og credit facilities or ayuda or mautangan kining mga farmers nato. Kay murag naghatag kag luna, naghatag kag